Hello, good evening. This is Ray Manguera and this is Tech Diario. Para sa ulo ng mga balita. Sa Yugatech, Realme 8 and 8 Pro to launch in the Philippines on May 11. So sa mga naghihintay ng Realme 8 at Realme 8 Pro, ngayong May 11 na ay ilo-launch siya sa Pilipinas. Sa Noipigix, India bans Wi-Fi device imports from China. So karugtong to ng bintang ni India na nag-i-spy sa kanila ang China. Pagkatapos nilang iba ng mga laro like PUBG Mobile, ibaban na rin ngayon ni India ang mga Wi-Fi device na galing sa China. And finally, sa BGR, Instagram story highlights of PG Talal crashing phones. What is it? How to stay safe? Kung hindi nyo pa nababalitaan at gumagamit kayo ng Instagram, ito ang Instagram story na kapag inopen nyo, magka-crash ang iPhone nyo, mag-hang na talaga siya, or kung sa Android naman at medyo mahina ang chipset ng phone mo, hindi mo na siya matatouch. Kung interesado ka sa mga topics na to, let's start. Sa Yugatech, sa panulat ni Luigi Balao, Realme 8 and 8 Pro to launch in the Philippines on May 11. So ngayong May 11 na i-release ang Realme 8 sa mga naghihintay na pumasok na sa Pilipinas ng Realme 8 finally. And 8 Pro, so yun, ayun na, May 11 at 6 PM. So, in case na curious kayo, ito yung kanyang specs. Realme 8 specs, 6.4 inch, Full HD siya, at Super AMOLED, 180Hz touch sampling rate, wow, and Helio G95 processor, ARM Mali G76, lakas ng ano nito, lakas to for gaming to, yes, focus for gaming itong specs na to, I think, kasi 180Hz touch sampling rate, and G95, well, epic. Quad camera and UFS 2.1 storage, hindi pa ginawan 3.1. Pero mabilis pa rin naman yan. 3 times na mas mabilis yan sa eMMC 5.1. Yung pinakamabilis ng eMMC na storage. Mas mabilis pa rin naman to. Pero hindi nga lang kasi siyempre kasi bilis ng 3.1 na 6 times. 64 megapixel na 1.79 aperture. Pwede na. Pwede sa low light. 16 megapixel single front camera. 4G LTE, so hindi pa siya 5G. Dual SIM. Wi-Fi, BGN, AC, pwede siyang 5 GHz and 2.4 GHz. Bluetooth 5.1, pwede multiple device na nakakonect sa Bluetooth, basta lahat Bluetooth. Ang fingerprint niya ay nasa display, very nice. Type-C, Android 11, okay, good to, updated, 5,000 mAh, and ito itsura niya. Tama ba? Ito pala itsura niya. Yes, ito yung Realme 8. Ito naman ang Realme 8 Pro. Sa totoo lang, honestly, napapangitan talaga ako na may nakasulat pang Dare to Live dito. Pero, by taste naman siguro. Baka sa inyo maganda yan, pero sa akin, pangit ako yan, no? Kita nyo, may Dare to Live pa. Natula ng ganyan. Maganda na to. Itong, itong isang line na to, itong stripe na to, pero may nakasulat pa na Dare to Live. Okay na yung may Realme, pero Dare to Live, anong purpose yan? Anyway, again, by preference yan, baka sa inyo maganda yan. Sa 8 Pro naman, 6.4 inch, ganoon din, Super AMOLED, 180Hz. Anong difference? Dito naman, Qualcomm Snapdragon 720G. Mas malakas ang G95 sa 720G . Bakit ito nilagay sa Pro? Kasi Pro, kasi camera. Pero pagdating sa performance, mas mataas yung Realme 8. Kasi 720G. Talo nga ni G90T ang 720G. G95 pa kaya? Oh well, Pro dahil sa camera. Okay, 108 megapixel. Kasi dito sa non-Pro is 64 megapixel. So, the rest, 16 megapixel, halos pareho na. Okay? Doon lang sa camera nagkaiba. Pero, kung hindi ka camera-centric, hindi ka naman mahilig sa photography, ang hiling mo lang naman, typical na basic na selfie and kung ano pang picture taking, I would suggest na go for Realme 8 na lang. Huwag na lang yung 108 megapixel na version na Pro. Kasi mas mataas yung chipset ng Realme 8 sa Pro . 720G is talo ng G90T. So, mas talo siya ng G95, di hamak. Anyway, kung interesado ka sa article na to, link na sa video description sa baba. Again, May 11, Realme 8 and 8 Pro sa Pilipinas na ilo-launch. Sa susunod na balita, Noipigix sa panulat ni Patrick Cañete, India bans Wi-Fi device imports from China. So, lahat ng Wi-Fi device na galing sa China, ibaba na ni India. So, medyo lumalaki at talaga nagiging aggressive na si India na talagang pinapakita niya sa buong mundo na talagang gusto na nilang i-cut ang ties nila sa China. Unti-unti, hindi pa naman sigurado 100% kasi meron pa rin naman sa kanilang Realme, mga China devices pa rin naman yon. So, hindi pa totally 100% pero unti-unti talagang parang kinakatan nila yung ties nila from China.
So, kung maalala nyo, included in the ban are Chinese apps like Alipay, PUBG Mobile, Baidu, and more. Huawei was also one of the first companies to hit by the new rule, pati si Huawei pala. New reports are saying that Wi-Fi devices coming from China will also be banned from India. This affected big games like Xiaomi, Oppo, Lenovo, and HP. In fact, all brands that use China-made Wi-Fi mobiles, okay. So, apektado ang Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo, Dell, and HP. Kasi gumagamit sila ng Wi-Fi mobiles. Are not allowed to enter India. Okay, paano yun? Well, si Realme actually Chinese yun. Pero meron kasi si Realme yata na factory sa loob ng India. So, dahil hindi kasama rito si Realme, so i-assume na natin na siguro dahil since may factory naman si Realme inside India, so hindi na nila isinama kasi doon, kasi sila na mismo pwede nilang i-check kung safe ba ang mga Realme devices. Si Realme is under Oppo and they are Chinese. As per the report, India postponed the import of electronic equipment from China that has Wi-Fi. That includes devices like smartphones, smartwatches, laptops, and even Bluetooth speakers and headsets. So maraming mga devices basta may Wi-Fi device sa loob and from China. So yun, anyway, interesado kayo sa balita, kayo na lang i-research nyo na lang. I think mas malawak ito more than this article. I think ko marami pa tong karugtong na mga mukhang masyadong malaki itong move na ginagawa ng India against China. Sa susunod na balita tayo. Sa BGR, Instagram story highlights of digital crashing phones. What is it? How to stay safe? In case na hindi niya pa napabalitaan, medyo na-curious ko dito kahapon. Kahapon ko lang din siya natuklasan actually, na meron palang Instagram story sa inyo, sa mga gumagamit ng Instagram story sa inyo, na kapag inopen nyo itong story niya ng account na to ni PG Talal, yan, pag inopen nyo yung Instagram story niya, magka-crash. Kung iPhone ang gamit mo, magka-crash yung iPhone. Magka-freeze. Hindi mo mapipindot, wala. Kasi magka-crash. Hindi mo na magamit ang iPhone mo until na i-shutdown mo siya, i-force shutdown mo siya. Sa Android naman, kung high-end ang smartphone mo, like 855, 845 yata nakakalusot pa, 845 pataas, 855, gumagana pa rin, pero the problem is, violet lang ang makikita mo. Tapos, sa mga low-end naman ng mga smartphones sa mababa ang RAM, like 4GB lang ang RAM pababa, magka-crash din siya actually, magbe-blur yung yung iba magbe-blur daw yung screen, yung iba magfi-freeze yung screen, yung iba magsha-shutdown talaga, or magka-crash yung buong system. Depende sa smartphone kung gaano kahina yung chipset at saka baba ng RAM. Actually, napanood ko siya kay Mr. Who's the Boss. Pinost ko to sa Facebook page, sa main channel natin, sa Kiyokotman YT. Medyo namanghanga ako kasi alam nyo ba na 14 years old lang ang gumawa ng hack na ito, ng itong issue na to na nakakapag-crash ng smartphones like iPhones and mga low-end na smartphones ng Android. So ito yun, papakita ko sa inyo. So apparently if you click on this guy's Instagram story, your phone stops working. Natin yung audio. Full screen natin ha, para mas kita nyo. So, ito mo, nung binuksan niya, so, hindi niya na mapindot. Eto, jump tayo sa yan. Sa mga Android smartphones naman na malalakas, kulay blue or violet na color lang, yan na makikita. And sa mga slow, magda-drag down siya or magka-crash or something. Basta, magloloko yung smartphone in case na pinilit mo siyang i-open. So, ano ang explanation dito? Actually, in-explain na ni Mr. Ross the Boss, pero i-explain ko na lang sa maikling pagpapaliwanag. Si 14-year-old na gumawa nito, nag-develop ng Instagram story na to, yung ginamit niyang technique is gumawa siya napakalaking image. Gumamit siya ng image size na ito, 1, 2, 3, 6, 900 million na image resolution. So, hindi kaya yon ng mga phones na mababa ang RAM kasi kailangan mong i-load yun yung chipset na mabababa. Chipset na mabababa, magka-crash yun, hindi niya kakayanin yung ganyan na 900 million na resolution. May base kay Mr. Rosdos. Anyway, iwan ko yung link nito para mas makita niyo yung mas magandang paliwanag kasi masyadong madugo Kasi nagbigay siya ng mga layers of media para mahirapan at mag-collapse talaga ang mga smartphones. Sa iPhone naman kasi, parang iba kasi ang programming ng iPhone. So, ang mangyayari lang kay iPhone is magka-crash lang.
Pero yun lang naman ang ginagawa ng Instagram story na to. Ika-crush na lang yung phone mo. Hindi naman niya sisirain or hindi niya i-hack. Wala namang ganon. Kasi 14 years old ito at gusto niya lang ipakita kay Instagram yata na ito yung vulnerability ng app nyo. May ganitong weakness ang app nyo, Instagram. So parang gano'n lang. So wala siyang masamang gustong iparating. Gusto niya lang talaga ipakita na may vulnerability ang Instagram. So Facebook, galaw-galaw, pag-aari nyo sa Instagram, di ba? So anyway, and again, watch nyo na lang or basahin nyo na lang tong link nito sa video description sa YouTube channel ni Mr. Ross the Boss. Mas maganda yung paliwanag niya. And mamamangha kayo kung gaano kagaling itong 14 years old na bata na to. Alright? I hope naging interesado itong video na to kahit pa paano. Parang mababaw lang naman. And yun, update lang kahit minsan kasi medyo busy sa work. So bihira ako lately makapag-post dito. Pero still, thankful ako na nagsusupport pa rin kayo. This is Rain Manguera and you're watching Tech Diario. And I'm out. Good night.